Nagpatupad ng Amerika ng 90-day suspension sa ipinataw nilang reciprocal tariff sa iba't ibang bansa maliban sa China. Babala naman ng isang ekonomista, posibleng mauwi sa gulo kung magpapatuloy ang trade war ng Amerika at China. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Makakahinga pansamantala ang mga kasosyong bansa ng Amerika. Nagbigay kasi ng 70 araw o 3 buwang palugit si US President Donald Trump sa ipinatupad nilang reciprocal tariff sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, yung 15% na taripa sa mga produktong ipapasok ng Pilipinas sa US, hindi muna tuloy. Pero hindi kasama sa suspension ang China. Sa halip, tinaasan palalo ni Trump ang taripa ng Chinese import. Mula sa 104%, ginawa na niya itong 125%. Epektibo na yan ngayong araw base sa kanyang post. Giit ni Trump, nagkulang daw sa respeto sa world market ang China. Sagot naman ng China, hindi nila gusto ang trade war, pero hindi sila natatakot dito. Pero kung ipipilit daw ng Amerika na magsagawa ng tariff war o trade war, lalabanan daw ito ng China. Paliwanag ng UP economist na si JC Punong Bayan, posibleng bumagal ang economic growth ng buong mundo dahil sa tariff war ng dalawang bansa. Hindi rin niya inalis ang posibilidad na baka mauwi ito sa giyera, gaya ng nangyari noong World War II. The last time we had a major trade war, that was a prelude to World War II. Or should we be worried about something like that? Oh yes, actually itong policy na ito, it brought back America as well as the global economy to the late 19th century pa. So talagang is a very strong regression on the part of America at madadamay tayo dito in one way or another. Samantala, kahit kasama tayo sa 90-day pause ng Amerika sa kanilang reciprocal tariff, makikipagnegosasyon pa rin daw ang ating pamahalaan sa US government para sa ipinataw nila sa atin na 17% tariff rate. The best possible outcome is a free trade agreement. No? A free trade agreement means zero tariffs on their side, zero tariffs on our side. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.